Okay, kumusta kayo? Welcome sa ating pagtatalakay. Alam mo, sa sobrang ingay ng mundo ngayon, 'di ba? Minsan ang hirap ng makahanap ng kalinawan. Kaya ngayon, susubukan nating alamin, paano nga ba natin maririnig yung iisang boses na talagang mahalaga sa gitna ng lahat ng ito? Isipin mo to, araw-araw parang binubomba ayon ng kung ano-anong opinyon, di ba? Buksan mo lang yung social media mo, yung balita, pati payo galing sa mga kaibigan. Grabe, lahat sila parang nag-aagawan ng atensyon mo. Nakakalito, no? So ang tanong talaga, sa gitna ng lahat ng yan, aling boses ba talaga ang dapat mong pakinggan at pagkatiwalaan? Okay, so para maintindihan natin kung paano makinig sa tamang boses, tingnan muna natin ano ba talaga tong tinatawag nating ingay ng makabagong mundo. While heto yung mga karaniwang kalaban natin pag naghahanap tayo ng katahimikan. Yung walang katapusang pag-scroll sa social media, di ba? Yung mga araw-araw na worries natin, yung mga personal insecurities, at syempre yung mga tukso ng mundo. At eto pa, isipin mo to, bawat ping ng notification sa phone mo, isa yung boses na sumisigaw, "Hoy, pansinin mo ko!" Nakakapagod. Sige, ngayon na nakita natin yung ingay, ikumpara naman natin yan sa isang konsepto na, alam mo, sinauna pero sobrang powerful pa rin hanggang ngayon. Pag-usapan natin ang tinig ng isang pastol. Alam nyo, noong unang panahon daw sa Israel, may isang nakakamanghang eksena na laging nangyayari. Isipin mo, daan-daang tupa magkakasama sa isang kulungan galing sa iba't ibang kawan. Tapos, pag dumating yung pastol at gumawa siya ng espesyal niyang tawag o sipol, anong nangyayari? Tanging yung mga tupa niya lang ang lalabas para sumunod sa kanya. Grabe, di ba? Hindi sila nalilito. Alam na alam nila kung kaninong boses ang dapat nilang pakinggan. At dito talaga natin makikita yung sobrang laking pagkakaiba. Yung tinig ng pastol, malinaw yan, panatag, nagbibigay ng direksyon at kapayapaan. Sa kabilang banda, yung ingay ng mundo, naku, nakakalito at sobrang gulo, di ba? Nagdudulot lang ng anxiety. Yung isa, personal at talagang kilala ka. Yung isa naman, malakas nga, pero madalas wala namang laman. So, sino nga ba itong tinutukoy nating mabubuting pastol? Kilalanin natin si Jesucristo at alamin natin yung mga pangako niya kung bakit napaka-espesyal at kakaiba yung tinig niya. So, yung tinig ng mabuting pastol, nakaangkla yan sa tatlong napakahalagang pangako. Ito yung patunay ng pagmamahal at katapatan niya. Sige, isa-isahin natin to. Una, yung pagiging isang tagapagtanggol na handang mag-alay ng sarili. Isipin mo, yung isang upahan lang, pag may panganib, anong gagawin? Tatakbo yan, kasi trabaho lang yan para sa kanya eh. Pero yung tunay na pastol, yung may-ari mismo ng mga tupa, hindi. Maninindigan siya. Harapin niya yung panganib. Kasi para sa kanya, hindi lang tayo basta alaga. Pag-aari niya tayo. At ito, para sa akin, ang pinakamahalagang punto sa lahat, ang krus. Yan ang pinakadakilang prohiban na kahit gaano pa kagulo o kapanganib ang buhay natin, hinding-hindi siya tatako palayo. Hinding-hindi niya tayo iiwanan. Nandyan lang siya para protektahan tayo. Okay, pangalawa, personal na relasyon. Hindi ka lang isa sa milyon-milyon. Hindi ka lang numero sa isang malaking kawan. Ang ganda ng analogy na to eh. Parang isang nanay, di ba? Kahit 10 sanggol pa yung umiiyak sa isang kwarto, alam na alam niya kung alin doon yung iyak ng anak niya. Ganon. Ganon kakilala ng mabuting pastol. Alam niya yung pangalan mo, alam niya yung kwento mo, yung bawat tibok ng puso mo. Itong mismo yung sinasabi sa Juan chapter 10 verse 14. Ako ang mabuting pastol, kilala ko ang aking mga tupa, at kilala naman ako ng aking mga tupa. Malinaw yon, di ba? Kilala niya tayo. Ang tanong na lang siguro pabalik sa atin ay, naglalaan din ba tayo ng oras para makilala siya ng lubusan? At pangatlo, mayroon tayong kolektibong misyon. Kasi yung mabuting pastol, hindi yan mapapakali hanggat mayroong kahit isang tupa na nawawala o naliligaw. Hahanapin at hahanapin niya yon. At tayo, bilang parte ng kawan niya, tinatawag din tayong tumulong sa misyon na to. Magsimula tayo sa mga taong malapit sa atin, sa ating pamilya, mga kaibigan, mga katrabaho. Okay, so ngayon alam na natin kung sino ang mabuting pastol at yung mga pangako niya. Ang malaking tanong ngayon, paano natin siya mapapakinggan? Paano natin maririnig yung boses niya sa gitna ng sobrang ingay? Actually, simple lang yung proseso pero kailangan ng intensyon. Dalawang hakbang lang talaga.
Una, bawasan yung ingay sa paligid. At pangalawa, sadyain mo talagang maglaan ng oras para makinig. So paano ba bawasan yung ingay? Ito yung ilang practical na tips. Pwedeng mag-schedule ka ng oras para sa social media para hindi yon ang kumokontrol sa'yo. O kaya, i-turn off mo yung mga non-essential notifications. Alam mo yon, yung mga hindi naman talaga importante. At pinakasimple, sadyaing gumawa ng mga tahimik na sandali sa araw mo, kahit ilang minuto lang. At para naman sa paglaanan ng oras para makinig, hindi kailangang bongga agad. Hindi kailangan ng 1 oras. Pwede magsimula ka sa 10 minuto lang bawat araw. Humanap ka lang ng tahimik na lugar, yung hindi ka madidisturb, manalangin ka, magbasa ng kahit isang maikling passage mula sa Biblia. Tapos, makinig ka lang. Kasi sa katahimikan, doon nagiging mas malinaw ang boses niya. Okay, so sa huli, ano ba talaga ang mapapala natin dito? Ano yung ganting pala pag pinili nating pakinggan ng pastol embes na yung ingay ng mundo? At ito na siguro yung pinakabuod ng lahat, yung tunay na kapayapaan. Yung klase ng kapayapaan na kahit anong pilit ng mundo hindi niya kayang ibigay, yan ay matatagpuan lang natin kapag nagpagabay at sumunod tayo sa ating mabuting pastol. Siya lang talaga yung daan palabas sa lahat ng gulo at pagkabalisa. Kaya bago tayo magtapos, iiwan ko sa iyo ang tanong na to. Isipin mo sana ng mabuti. Sa lahat ng ingay sa buhay mo ngayon, ano yung isang bagay na pwede mong simulang patahimik para mas bigyan mo ng espasyo yung tinig na tunay na mahalaga? Pag-isipan mo yan.